Kumusta? At welcome sa ating malalimang pagsusuri. Ang misyon natin ngayon ay himayin ang isang napakagandang source material na pinamugatang 009 Evangelism as Overflow, Not Obligation. At napapanahon talaga itong pag-uusapan natin. Totoo. Para sa iyo na laging uhaw sa kaalaman at gustong maunawaan ang mga masalimuot na paksa, pero ayaw ng feeling na para kang nagbabasa ng textbook, tamang-tama ang usapan natin ngayon. May isang mabilis na katanungan ako para sa iyo. Naramdaman mo na ba minsan na ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya ay parang isang mabigat na obligasyon? Yung tipong may pressure, di ba? Ayun, mismo. Alam mo yon, parang may hinahabol kang sales quota sa isang networking company o kaya multi-level marketing bago mag-end of the month? Kung oo ang sagot mo, makakahinga ka ng maluwag dahil hindi ka nag-iisa. Isang napaka-relatable na pakiramdam niyan para sa marami. At ang layunin natin sa deep dive na ito ay tuluyang baguhin ang pananaw na iyan. Pag-uusapan natin kung paano tayo makakaalis mula sa isang pamamaraan nakabatay sa konsensya, takot, at pilit na pagkilos, yung madalas nating tawagin na guilt-driven approach. Bale, lilipat tayo patungo sa ibang pananaw. Tama. Lilipat tayo patungo sa isang pananaw kung saan ang pagbabahagi ay isang likas na pag-apaw o overflow ng kung sino ka talaga, ng biyaya at ng pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pagdagdag ng isa pang nakakapagod na task sa checklist mo araw-araw, kundi pag-unawa sa kalayaan na dala ng tunay na pananampalataya. Aman sa loob ng mga communities natin, patungo doon sa kalayaan ng tunay na pagbabahagi ay isang napakalaking paradigm shift. Simulan natin dun sa nararamdamang bigat. Sige, magandang simulan dyan. Kadalasan kasi, ang pagtrato natin sa ebanghelismo ay parang isang performance review. Ang tahimik na mensahe na nakararating sa atin ay kung hindi ka aktibong nangangaral sa ibang tao, bigo ka bilang isang mananampalataya. Na parang kulang ka sa pananampalataya. Oo, at ang nagiging resulta nito para sa iyo at sa marami pang iba ay matinding pagod, burnout, pag-aalinlangan sa sarili at minsan pa nga anxiety. At ang nakakapagbigani dito ay dito natin makikita ang malaking kaibahan ng dalawang magkasalungat na motibasyon. Sa isang banda, nandyan ang guilt-driven na pamamaraan. Nakaugat ito sa takot at pamimilit. Yung tipong kailangan kong gawin to, kundi mapaparusahan ako. Eksakto. Ang sinasabi nito sa iyo ay you must o kailangan mong gawin ito. Nagdudulot nga ito ng panandaliang pagkilos, baka mag-share ka ng verse ngayon, pero inuubos nito ang panloob na kagalakan mo sa katagalan. Nakaka-drain siya. Sobra. Sa kabilang banda naman, naroon ang grace-driven na pananaw. Pinapagana ito ng pasasalamat at pag-ibig. Ang mensahe nito ay hindi kailangan, kundi maaari mo itong gawin bilang isang pribilehyo. Kapag nakaugat sa biyaya ang ginagawa mo, hindi ka na nagbabahagi para patunayan ang iyong debosyon sa iba o sa sarili mo. Nagbabahagi ka dahil ang pag-ibig ay natural na nagsasalita. Para mas ma-visualize natin yan, may isang napakagandang ilustrasyon na ginamit sa source material natin, ang ilog kumpara sa embakan o reservoir. Gusto kong ipaliwanag mo yan ng mas malalim dahil pakiramdam ko dito may intindihan ng maraming kung bakit sila napapagod. Magandang ilustrasyon talaga iyon. Isipin mo ang isaang imbakan ng tubig. Paano ba gumagana ang imbakan? Nakatigil lang siya, di ba? Nakaipon. Tama. Nakatigil lang ng tubig doon. Naghihintay ng tamang mekanismo, tamang balbula, tamang script o tamang diskarte bago ito mabuksan para mailabas ang tubig. Kailangan ng panlabas na puwersa o desisyon para gumalaw. Pilit siya. Parang kailangan mo pang pihitin yung gripo. Oo, pero tingnan mo ang isang ilog. Ang ilog ay dinamiko. Umaapaw ito at umaagos hindi dahil may pumilit o may nagbukas ng gripo, kundi dahil sa likas na puwersa mula sa pinanggamunan nito. Hindi na nito mapigilan ang sarili. Constant ang pagdaloy. Kaya pala nakakapagod. Kasi pilit nating iniipon sa loob natin, tapos naghihintay tayo ng tamang tiempo o tamang linya na sasabihin, samantalang ang ilog natural na umaagos. Walang halong pilit. Kaya para sa iyo na nakikinig,
Kung pakiramdam mo ay nagpapanggap ka lang kapag nagbabahagi ka ng pananampalataya, kung feeling mo may suot kang maskara ng isang mabuting tao, ito ang dahilan kung bakit ka nauubos. Dahil ang tunay na pagbabahagi ay hindi pilit na iniimbak, dapat itong umagos mula sa isang buhay na pinagmumulan. Kapag nakalimutan natin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bagay, doon talaga pumapasok ang pagkapagod. Dito lumilitaw ang isang napakahalagang prinsipyo. Bago pa man nagkaroon ng utos na humayo at magbahagi, mayroon munang malinaw na deklarasyon kung sino ka. Yung pagkakakilanlan mo. Mismo, ikaw ay minamahal, tinubos at tinanggap. Ang misyon ay dumadaloy mula sa pakikipag-ugnayan, hindi baligtad. Kapag ginawa nating makinang obligasyon, asahan mo, tahimik na maglalaho ang gagalakan mo. Activity before activity. Nakakamangha ang theological na pagkakasunod-sunod nito sa buhay mismo ni Jesus. Bago siya magpagaling ng mga may sakit, bago siya mangaral o gumawa ng kahit anong himala, pinagtibay muna ng kanyang ama ang kanyang pagkakakilanlan doon sa binyag sa Ilog Jordan. Yung boses mula sa langit, Oo, nandun yung linya na, "This is my beloved son with whom I am well pleased." Ang pag-apruba ay nauna bago ang pagkilos. at isipin mo yan, kung mismo ang anak ng Diyos ay kumilos mula sa isang matatag na pagkakakilanlan at pag-apruba, gaano pa kaya tayo na mga sumusunod sa Kanya? Makikita rin natin ang pattern na ito sa pagtawag niya sa mga disipulo. Anong sabi doon? Sa Marcos 3:1-14, tinawag muna ni Jesus ang 12 upang maging kasama niya bago niya sila isinugo para mangaral. Napakahalaga ng detalyeng ito. Ang ating halaga at pagkakakilanlan ay hindi nakadepende sa dami ng taong napapunta natin sa simbahan o nakumbinsi natin. Hindi siya numbers game. Hindi talaga. Mayroon na tayong posisyon na tinatawag na in Christ. Ito ay isang katotohanan na hindi mo na kailangang paghirapang para makuha. Kaya ang ebanghelismo ay hindi kailanman dapat maging isang pamamaraan para patunayan na karapat-dapat tayo. Karapat-dapat na tayong magsalita. Napakagandang paalala niyan para sa iyo na nakikinig. Hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo. At alam mo, habang nagbabasa ako sa source natin, walang mas malinaw na halimbawa nito kaysa sa kwento ni Pedro. Alam na nating lahat yung kwento na itinanggi niya si Jesus ng 3 beses. Pero may isang napakagandang detalye doon na madalas nating palampasin, yung tungkol sa apoy. Iyan ang isa sa mga pinakamalalim na paralel sa buong Biblia. Panoorin mo ang mga eksena. Unang eksena, itinanggi ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Saan nangyari ito? Sa labas ng patio, di ba? Oo, at nangyari ito sa harap ng isang apoy, isang charcoal fire. Isipin mo yung amoy ng usok, yung lamig ng gabi, at yung matinding hiya at takot na naramdaman ni Pedro nung tumilawak ang manok. Nakakakilabot balikan yun para sa kanya, panigurado. Mayroon na namang apoy, isang charcoal fire na mismong si Jesus ang naghanda. Ang lakas ng impact nun. Kasi amoy pa lang ng uling, malamang bumalik lahat ng trauma at guilt ni Pedro. Siguro iniisip niya, ito na, papagalitan na ako. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Hindi siya nanumbat. Hindi niya hiningian si Pedro ng theological na paliwanag kung bakit siya bumigay sa takot. Pinakain niya si Pedro at ang tanong lang niya ay, "Do you love me?" Tinanong niya ng 3 beses? Oo, tinanong niya ito ng 3 beses para burahin ang 3 beses na pagtanggi. Bago mangaral si Pedro ng buong tapang sa araw ng Pentecostes kung saan libo-libo ang nakikinig sa kanya, nakaranas muna siya ng napakatinding biyaya sa harap ng apoy na iyon. Kaya yung tapang niya, hindi siya peke. Hindi gawa-gawa lang. Ito ay purong bunga ng isang taong alam na siya ay lubos na pinatawad. Restoration preceded responsibility. Na-restore muna siya bago binigyan ng responsibilidad. Wait, sandali magiging devil's advocate ako dito. Sige, ano yun? Kung puro biyaya at pag-apaw lang ang pag-uusapan natin, kung maghihintay lang tayo na ma-restore at mapuno, hindi ba pwedeng maging dahilan yan para maging tamad ang isang tao? Sasabihin niya, hindi pa ako umaapaw kaya wala muna akong gagawin. Hindi muna ako mag-share. Paano kung hindi ka perfecto o wala kang magandang theological na sagot sa mga tanong nila? Magandang punto yan. At dyan pumapasok ang konsepto na ang ebanghelismo ay hindi pagpapakita ng pagiging perfecto o pagiging eksperto,
Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang pagbabahagi ng pananampalataya ay inilarawan bilang isang pulubi na nagsasabi lamang sa kapwa pulubi kung saan makakahanap ng tinapay. Isang pulubi sa kapwa-pulubi. Oo, hindi ibig sabihin na punong-puno ka na o alam mo na ang lahat. Ibig sabihin lang, alam mo kung saan naroon ang pagkain at ibinabahagi mo ang impormasyong iyon dahil pareho kayong nangugutom. Nakabase ito sa isang shared need. Kapag nakikita natin ang ating sarili bilang mga pulubilin na nakatanggap lamang ng bihaya, ang ating tono ay nagbabago. Mas nagiging mapagkumbaba tayo. Ang approach natin ay nagiging isang imbitasyon at hindi isang debate o konfrontasyon. At speaking of invitasyon, ang perpektong halimbawa nito ay yung babaeng Samaritana sa Juan 4. Wala siyang anumang theological degree. Sa katunayan, iniiwasan siya sa community nila dahil sa kanyang nakaraan. Pero nung makausap niya si Jesus sa balon, ano ang nangyari? Hindi nakipagtalo si Jesus gamit ang mabigat na doktrina, nakinig muna siya. At dahil sa naramdaman niyang habag at biyaya mula sa pakikinig na yon, iniwan ng babae ang kanyang bangga. Tumakbo siya pabalik sa mismong nayon na iniiwasan niya at nag-imbita ng napakasimple. Sabi niya, "Come and see. Halika at tingnan ninyo." Walang dalang PowerPoint presentation? Wala siyang inihandang script. Ito ang tinatawag na testimony over theology o karanasan muna bago ang technical na argumento. Para sa iyo na nakikinig, ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangan maging isang magaling na orador o apologist para magbahagi. Ang kailangan lang ay ang iyong authentikong kwento kung paano ka nakaranas ng biyaya. Nakakagaan ng loob, isipin na ang kwento ko mismo sapat na. Bago ang anumang malalim na argumento, kailangan munang maramdaman ng tao ang pag-ibig, di ba? Kasi sa mundong ginagalawan natin ngayon, isang mundong mapanghusga at sanay na sanay makakita ng mga fake na sales pitch, ang pinakakapanipaniwala ay ang pag-ibig na naisa sa buhay. Love before language. Totoong-totoo yan. Dahil ang pag-ibig ang naghahanda sa lupa ng puso bago pa man maitanim ang anumang salita. Kung walang pag-ibig at habag, ang ating mga salita, gaano man kaganda o katama, ay magiging parang maingay na kampana lamang na nakakabingi. Kaya ano ba talagang ibig sabihin nito para sa atin araw-araw? Paano natin ito isasabuhay sa gitna ng traffic, ng nakakastress na trabaho, at ng mga bayarin na kailangang isipin nang hindi ito nagiging dagdag na pabigat? Ang unang hakbang para gumaan ang pasanin na yan ay ang tanggapin ng katotohanan na ang banal na espiritu ang pangunahing ebanghelista, hindi ikaw. Ah, wow! Nakaka-relieve patinggan yan. Tayo ay nakikilahok lamang sa ginagawa niya. Sinasabi sa 1 Corintos 3.6 na tayo ang nagtatanim at nagdidilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Ibig sabihin, hindi sa iyo nakasalay ang resulta. Hindi mo kailangang i-manipulate ang sitwasyon para may ma-convert. Sobrang nakakahinga ka ng maluwag kapag naintindihan mo yan. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin yung inilalarawan sa source material na programa versus tao. Kasi madalas naiisip natin na ang ebanghelismo ay nangyayari lang sa loob ng mga stadium, sa mga malalaking concert, o sa mga event ng simbahan. Yan ang problema kapag umaasa tayo ng labis sa programa. Kapag ikinakahon natin ang ebanghelismo sa mga event, pakiramdam natin ay na-outsource na natin ang ating responsibilidad sa paboritong pastor o speaker natin. Parang dali na lang natin sila sa church, si pastor na ang bahala. Tama. Pero ang mas epektibo at pangmatagalan talaga ay ang tinatawag na faithful presence. Ibig sabihin nito ay ang iyong tapat na presensya sa iyong pang-araw-araw na bokasyon, sa opisina mo, sa eskwelahan o sa pamayanan mo. Doon nangyayari ang tunay na pagbabahagi. At para magawa itong faithful presence na ito, may binanggit na 4 na practical na hakbang o yung tinatawag na rule of life. Nililinaw ko lang ha, hindi ito panibagong checklist na magbibigay ng stress sa inyo. Ito ay mga simpleng paraan para i-align ang buhay natin, para natural tayong umapaw. Unang-una ay ang abiding daily o ang pang-araw-araw na pananatili. Ang abiding daily ay hindi pagbabasa ng Biblia para makahanap ng magandang quote na ipopost sa social media o ituturo sa iba. Ito ay pagbabasa at pananalangin para mapangalagaan ang sarili mong kaluluwa. Para ka lang kumakain ng sapat para magkaroon ka ng lakas. Kailangan mong busugin muna ang sarili mo. Oo,
Pangalawa ay ang intercessory prayer. Napakasimple nito pero madalas nating makalimutan ang pagdarasal sa 3 hanggang 5 tao gamit ang kanilang mga pangalan araw-araw. Bakit kailangan specific sa pangalan? Dahil hinahanda nito hindi lang ang puso nila, kundi higit sa lahat, ang puso mo para sa kanila. Nagiging personal ang pagmamahal mo sa kanila. Ikatatlo sa rule of life na ito ay ang attentive listening o ang masusing pakikinig. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, kung saan lahat ng tao sa social media ay may gustong sabihin at laging nag-uunahang magbigay ng opinyon, ang pakikinig ay isang radikal na gawain. Ikinokonsidera ito na isang espiritual na disiplina sa tekstong binasa natin. Napakalakas ng epekto ng pakikinig. Kapag nakikinig ka ng walang halong pag-judge at hindi ka nagmamadaling sumagot, ibinibigay mo sa tao ang dangal at pagpapahalaga. Ipinapakita mo na mahalaga sila bago ka pa maglapag ng anumang solusyon o mensahe. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa isang tao ay ang iyong buong atensyon. At ang ikaapat, at para sa akin ang may pinakamalaking hamon sa modernong buhay natin, ay ang intentional hospitality o ang sadyang pagiging mapagpatuloy. Ito yung pagbubukas ng iyong tahanan at hapagkainan. At ang lakas ng mensahe nito, you belong before you believe. Kabilang ka rito bago ka pa man manampalataya. Paano ba natin ito gagawin nang hindi tayo nai-stress na dapat maganda at malinis ang bahay natin? Ang hospitality ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng Pinterest-perfect na bahay o paghahanda ng mamahaling pagkain. Ang hospitality ay pagpapasok sa ibang tao sa iyong magulong buhay. Ang pag-aalok ng instant kape habang nakaupo sa plastic na silya sa garahe, kung ginagawa ng may totoong pag-ibig at presensya, ay mas malakas pa kaysa sa isang granding piging. Wow! Simpleng kape lang. Oo, sa sinaunang iglesia, ang mga ordinaryong hapag-kainan at mga simpleng bahay ang naging sentro ng pagbabago ng lipunan. Dito nararamdaman ng mga tao ang tunay na pagtanggap bago pa sila humusga kung tama o mali ang teologiya mo. Grabe, you belong before you believe. Nakakapangilabot yun dahil kadalasan ang nararanasan natin sa labas ay kabaliktaran. Maniwala ka muna, umayon ka muna sa mga rules namin, magbago ka muna bago ka namin tanggapin. Pero kapag isinabuhay mo ang rule of life na ito, ang mismong buhay mo at ang tahanan mo ang nagiging extension ng grasya ng Diyos. Hindi mo kailangan ng malaking budget. Ang kailangan mo lang ay ibuhos ang kape, mag-alok ng upuan at totoong makinig. Kung titingnan natin ang buong larawan ng ating pinag-usapan, bumabalik tayo sa punto ng pag-apaw. Ang ebanghelyo ay hindi pagpasan ng daigdig sa iyong mga balikat. Ito ay ang pagdadala ng isang persona sa loob mo ng buong kagalakan. Identity before activity. Pagpakakilanlan bago ang gawain. Tama! Ang iyong pagkakakilanlan ay mas nauna at mas mahalaga kaysa sa iyong mga gawain. Grace before strategy. Biyaya muna bago ang anumang magandang plano. At love before language. Pag-ibig muna bago ka magsalita. Eksakto. Kapag puno ka na ng mga bagay na yan, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Natural na umaagos ang ilog. Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong na pwede mong pag-isipan habang nakikinig ka. Kung ang pagbabahagi ng pananampalataya ay sadyang umaapaw lamang kapag tayo ay puno, paano natin sinisiguro na palaging nakakonekta ang ating buhay sa Kanya? Kung ang ilog sa buhay mo ay tila tumigil sa pag-agos, baka hindi ang solusyon ay maghukay ng mas malaki. Baka naputol lang ang koneksyon mo sa misming bukal ng tubig. Ang ganda nun. Ang hamon ngayon ay hindi ang magdoble ng kayod, kundi ang mas malalim na kumapit at magpahinga sa pinagmumulan. Kung tuyo at walang laman ang puso mo, wala ka talagang aapaw na maibabahagi sa iba. Bago tayo magpaalam, iiwan ko sa iyo ang isang nakakapukaw na kaisipan. Isang bagay na hindi direktang tinalakay sa source natin, pero natural na lumalabas kapag pinag-isipan mo itong mabuti. Kung ang pagbabahagi ng pananampalataya ay natural na pag-apaw lamang ng kung ano ang nasa loob natin, ano ang sinasabi ng ating kasalukuyang pananahimik tungkol sa mga bagay na ginagamit natin upang punuin ang ating mga sarili araw-araw? Mapapaisip ka talaga. Kung nakakaramdam ka ng pagkapagod at panunuyo ngayon,
Paano kung ang susunod mong pinakamagandang estratehiya sa ebanghelismo ay hindi ang gumawa ng mas marami? Paano kung hindi ang pagsali sa panibagong komite sa simbahan ang sagot, kundi ang magpahinga, tumahimik at hayaan ang sarili mo na mahalin muna ng Diyos ng lubusan? Maraming salamat sa pagsalo sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Patuloy na matuto, patuloy na umapaw, at hanggang sa muli!